sino ba ang magiging presiding officer? Ano ba kasi talaga ang nakalagay sa konstitusyon? Okay? Ano ang nakalagay sa konstitusyon? Ano ang nakalagay sa konstitusyon? Ang totoo, silent ang konstitusyon kung sinong dapat mag-preside. Kung Senate President ba o hindi. Walang nakalagay sa konstitusyon na Senate President ang dapat mag-preside. Ang sinabi lang sa konstitusyon, kapag ang president nasa ilalim sa trial sa impeachment, kapag president ng Pilipinas ang dapat mag-preside ay Chief Justice. Yan yung nakalagay sa konstitusyon. Okay, ang impeachment court ay Senate. Pero kapag president ang ini-impeach, kapag may trial sa impeachment, president ang tinatrial, ano yan? Chief Justice ng Supreme Court ang magpipreside. Yan yung nangyari kay ERAP. Nung si ERAP ang nakasalang sa impeachment trial, ang nag-preside noon si Chief Justice Hilario Davide. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, so malinaw, naintindihan po natin, ang nakalagay sa konstitusyon, ang impeachment court ay Senado. Kapag presidente ng Pilipinas ang ini-impeach, ang magpe-preside ay Chief Justice. Paano kung hindi president? Halimbawa, ngayon, Vice President. Silent ang konstitusyon diyan. Silent ang konstitusyon. Hindi sinabi na Senate President. Ang sinabi lang, ang impeachment court ay ang Senado. Pero kung sinong magpe-preside, ang sinabi lang kapag President, Chief Justice. Paano kung hindi President ang ini-impeach? Silent. Pero sa impeachment rules ng Senado may nakalagay, Senate President. Sa rules ng Senate. Pero hindi sa konstitusyon. Hindi sa konstitusyon. Ngayon, nakuha nyo na mga kabunyog. Ngayon, sa impeachment rules ng Senate, ang nakalagay Senate President. Pero, tandaan natin, noong June 3, isa sa naging aksyon nitong grupo ni Gatchalian at Soto, inamyendahan nila ang rules ng impeachment. Hindi lang natin masyadong napansin yun. Inamyendahan ang rules ng impeachment. Ano ang inamyenda sa rules sa impeachment? Na magpipili pa kung sino ang magpipreside. So, ibig sabihin, hindi automatic na Senate President. Ano yon? Pinagtibay yan noong isang araw, noong June 3. Kaya lang siyempre, kikwestiyonin na naman nila Cayetano yan. Sabihin nila, bakit ninyo inamendan ang rule sa impeachment? Wala naman kayong quorum kasi 12 lang kayo. Yan na naman. Balik na naman tayo doon. Kaya masalimuot itong issue na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Pero balik tayo doon sa issue. Sino ba talaga dapat ang mag-preside sa impeachment? Inuulit ko, silent ang konstitusyon pagdating sa Vice President. Kasi ang nakalagay lang sa konstitusyon, kapag ang ini-impeach, ang impeachment trial ay tungkol sa presidente, ang magpe-preside Chief Justice. Yan yung nangyari kay ERAP. Ang nag-preside nung panahon ni ERAP, dahil president ang ini-impeach, ang nag-preside Chief Justice, si Davide. Pero, nung si Corona ang ini-impeach, nung si Corona ang nag-preside, si Enrile, Senate President. Pero, lagi bang Senate President ang magpe-preside? Hindi. Kasi wala naman sa konstitusyon na Senate President ang magpe-preside. Depende yan sa mga senador. Ay ang nangyari nung isang araw, nung June 3, isa sa mga actions ng grupo ni Gatchalian, inamyendahan ang impeachment rules. Sabi nila, hindi kinakailangang president ang mag-preside. Pag-uusapan pa kung sino ang magpe-preside. Ayan mga kabunyog, mga kababayan, Kaya talaga ngayon, pero ngayon pa lang nagkakainitan na si Gatchalian at saka si Cayetano. Sabi ni Gatchalian, ito yung pagkakasabi ni Gatchalian. Sabi ni Gatchalian, mga kabunyog, ito,
Well, under the rules, since ang Senate President pro tempore assumes the acting president, tayo ang magpe-preside sa impeachment. Ayan ang sabi ni Gatchalian. Sabi naman ni Cayetano, no, no. First of all, because I am the Senate President, if you look at the Constitution, it's the Senate President who presides. Dito mali si Cayetano. Walang sinabi na Senate President ang magpe-preside. Wala. Sinabi lang kapag President ang ini-impeach. Chief Justice ang magpe-preside. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito yung ano dyan. Kaya anyway, ngayon pa lang, hindi pa nga tayo nagtatrial sa impeachment, nagtatalo na si Cayetano at si Gatchalian. Ang problema, by June, magpi-pre-trial na. Ay, by June. Kailan ba ang pre-trial? June na nga pala ngayon. June na nga pala ngayon. Magpi-pre-trial ngayong katapusan yata ng June. Basta ang trial magsisimula July 6. Ang problema nga, sinong magpipreside? Mag-aano yan? Magkakagulo na naman itong si Cayetano at saka si Gatchalian. Technically, legally dapat, si Gatchalian na ang magpipreside niyan. Kasi siya na yung kinikilalang liderato ng Senado ngayon. Kaya lang, itong si Cayetano, ayaw pa rin sumuko. Ini-insist niya pa rin ang sarili niya. Yan yung medyo problema dito. Kaya ngayon pa lang nag-aagawan na ang presiding, kung sino ang magpipreside. Bakit napaka-importante ng presiding officer? Kasi, mga kabunyog, sa impeachment kasi, marami dyan mga motions na kailangang desisyonan. Sino ang magdi-decide kung ang mga motions na yan? Ang Senate, ang presiding officer. Ang presiding officer, siya ang magdi-decide yan. Kaya, makapangyarihan ang presiding officer. Kaya gusto nila Cayetano, siya ang mag-preside para protektahan si Sara. Siyempre, hindi naman papayag na itong bagong mayorya. Kasi sila na yung liderato ng Senado eh. Ayan mga kabuy. Kaya medyo talaga magulo ang sitwasyon. Pero marami na ang nagsasabi na ang ano na ngayon, ang dapat ng mangibabaw yung grupo ni Gatchalian. Actually, lahat nagsasabi. Mga retired associate justices, yung Integrated Bar of the Philippines, yung mga deans ng mga law schools, yung civil society, yung academe, yung simbahan, big business, yung business, lahat sila. Gatchalian na ang kinikilala. Kaya dapat si Gatchalian na ang mag-preside. Kaya lang itong si Cayetano, makapal ang mukha nito eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.